Nandito na naman tayo mga master. Good morning po sa inyo lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Good morning, good morning, good morning, good morning. Nandito na naman tayo sa isa na naman panibagong episode ngayong araw na ito mga master. Monday. Ayan, kakabiyahe lang ulit natin kasi ilang araw na naman tayo hindi bumiyahe. No, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta pa rin dito sa channel natin. So babiyahe na naman tayo sa ating Lala Moves area mga master. Dala pa rin natin ang ating Rusi na malupit. May problema ako dito sa Rusi na to eh. Ito yung ano niya, yung goma niya bilis mapudpud kaya ang ingay nung center stand. So ayan, pagas muna tayo tapos mamaya start na tayo bumiyahe. Ang oras po ay anong oras na ba? 8:24. Medyo maaga-aga tayo ngayon Ayan mga master, maraming salamat pala sa lahat ng ating mga subscribers dyan sa walang sawang pagsuporta rito sa channel natin. Thank you po sa inyo lahat. Start na tayo maghanap ng booking. Ang game plan natin ngayon is muna tayo, maglo-long ride muna tayo. Tapos mamaya short ride. So yun lang ang gagawin natin. Itong umaga mga master, yung mga bandang alas 8 na. Ayan, alas 8 hanggang alas 11. Para sa kaalaman ng iba, mababa na talaga yung fare, no? Lalo na kapag long ride, minsan umaabot na ng 4 pesos per kilometer. Kaya bihira yung magagandang fare talaga. So ang suggest ko dun sa iba, talagang kung long ride yan at medyo mababa, sabayin nyo na ng booking. Hindi pwedeng single lang kasi lugi tayo sa 4 pesos per kilometer 5 pesos ganyan ang baba kapag long ride, kapag magandang alas 8. Ayan. So matumal pa yung booking ngayon gantong oras, walang lumalabas na magandang long ride. Ay, ang lupit naman ng fare na to mga master. Paranaque ito, Antipolo 158. Diyos me, 29 kilometers. Booking na lumabas, nakalagay ng note, kuya, tao po ang pipikapin, ako po yung pipikapin. Mas mura daw kasi sa Lala Move. Loko, ginawang angkas yung Lala Move, ginawang Moto Taxi, MC Taxi. Ito malupit. May dalawang kumuha. Patunay na hindi nagbabasa yung dalawa na yun. So, hanap-hanap pa rin tayo. Ang baba ng mga long ride, sobra. Ito may booking dito, Bacoor, San Pedro. Malapit lang sa akin, 2 kilometers lang ang pick up. So, 20 kilometers, 172. Pwede na to Papatak ng 8 pesos per kilometer. Ang tanong, ano kayong pipikapin natin dito? Ito lang ang nakikita ko maganda-gandang fare, kaya San Pedro. Kaso nga lang, problema natin, yung pabalik, mahirap kumuha ng booking dito sa San Pedro. Ayan mga master, umuwi muna ako sa amin kasi wala talaga makuha ang booking. Puro olats yung booking na nakikita ko. So ang oras po ay mag-aalas 10 na ng umaga. So ito mga master, dahil wala tayong makuhang long ride, change of plan tayo. Kumuha ko ng short ride booking dito sa Paranaque. So food delivery muna tayo mga master. Ayan, punta tayo sa ating pick up. Dito lang to sa may C5. Alright. So ayan mga master, dito na tayo sa pick up natin. Para kay kay Cheska. Yan, para hindi baka matapon Alright mga master. Pwede ko nga dito na ito lagay sa ibabaw. Dito ko na kayo lagay sa ibabaw to. Sariling ko lang yan mga master. Hindi na ako naghahanap ng kasabay talaga pag ganyan. Lalo na kapag pagkain. Kasi mahirap na. Kailangan niya ng order. So let's go. Tirahin na natin to. Short ride booking. So ayan mga master, nandito na ba tayo? First door, Kalye Tapsihan. Sana ba yun? Hello? Hello po ma'am, good morning po. Lala Move delivery po. Ma'am, dito ba to sa may Dali? Sumobra mga master. Actually malapit lang pala. Sobra yung pinpoint.
Minimart. Okay, ayan, nakita ko na po. Nandito na po ako sa may Eat Fresh. Okay, salamat po. Alright, mga master. 90. Okay. So, meron na tayong 90 pesos. Tayo mga master, pangalawang pick up. Papuntang Marikina to. 2.7 kilometers away. Hindi pa natin alam kung anong pipick upin natin. Ayan mga master, ang pipick upin natin is tawag nito? Frozen bread. Frozen na tinapay. Parang napick upan ko na to dati. So, yung puntahan na natin. Tapos hanapan natin ang kasabay para panalo tayo. Kasi kung ididiretso lang natin to, goal mga master, 188 lang to eh. Ayan. Ayan mga master, meron na tayong booking. So ito, agad. Gagawin 200 yung shipping, padala agad. So puntahan na natin to, no? Marikina rin to mga master. Ayan, so meron na tayong double book papuntang Marikina. Tawagan natin. So ayan mga master, dito na tayo sa ating pick up. Tagal Ayan na. Yes ma'am, deliver agad to no? Okay. Hindi, papunta na rin ako dun eh. Ayan. Okay ma'am, salamat. Ayan mga master, 200. Bayad na. So, tirahin na natin to. Deliver daw agad eh. O di, dali naman tayong kausap. Pero sila na nagsabing wag daw agad. O di, ang gulo nila. Pero ayan meron na tayong 200 pesos. Okay. Let's go mga master. Tirahin na natin to. Baka tirahin pa ng iba to. Ayun. Yun na nga mga master, sa mga bagong ito, paalala ko lang din dun sa mga bagong mga rider dyan, yung mga kaka-approve pa lang, no? At gustong mag-part-time, gustong gawing kahit paano source of income nila tong Lalamove. Kung kayo po ay merong trabaho, huwag muna kayo magre-resign. Gawin nyo lang tong Lalamove part-time aside of doing something na pinagpagkakakitaan nyo, no? Kasi sa totoo lang mga master, hindi na ganun kagandang bigayan dito kay Lalamove, no? Kikita ka minsan ng malaki, kikita ka minsan ng okay, pero depende sa depende sa mga booking kasi hindi na kagaya ang Lalamove dati na medyo okay yung fare. Ngayon talagang paiyakan eh. Kung hindi ka nakikita ng 200 plus na na long ride eh. Bihirang-bihira yung long ride na 200 plus eh. Minsan 30 kilometers. Tira nyo to mga master 30 kilometers. Nasa 170. Ganun lang. Di bang baba nun. Dapat na nasa 200 plus na yun eh. Swerte mo na mayroong 30 kilometers. Nasa 230, 240. Swerte mo na yun. Talagang swerte mo na kung makakuha ka ng ganun. Pero kadalasan mga master nasa 180, ganyan 190. Iba-iba, hindi para-pareho ang fare. Kaya yun ang magulo kay Lalamove eh. Iisa lang ang layo, di ba? Same distance, same consumption ng gasolina, pero yung bayad, walang standard na payment. Kaya minsan mga master talagang mapapaisip ka talaga kung bakit ganun yung ginagawa nila Lalamove. Parang nakikita ko pinapatay niya yung mga rider, no? Talagang para siya lang yung kikita. Yung rider parang parang katulong lang na na taga-deliver lang, tas bigyan lang ng mga barya-barya. Ganun na lang yung nangyayari sa rider ngayon. Kaya kailangan mag-observe ka din mga master, wag din biyahe ng biyahe. So tayo, pansinin nyo mga master, ako bihira na rin akong bumiyahe sa Lalamove, no?
Kasi noobserbahan ko rin yung takbo ni Lalamove, yung pair niya. Minsan nga, nasa labas na tayo, umuwi pa tayo kasi nga, napakababa talaga. Minsan nagtatagal tayo bago tayo makakuha ng pick up. Kagaya ngayon, kulang-kulang 2 oras bago tayo makakuha. No? Kung hindi pa panalo yung booking, hindi ko pa kukunin talaga. So, ayun, yun ang dahilan ng master. Bakit ako, hindi na rin ako consistent dito kay Lalamove. Pero susubukan pa rin natin, no? Kasi mahirap na ang ano ko ngayon sa inyo dun sa mga rider. Mahirap na i-survive. Mahirap mag-survive na kay Lalamove dahil sa talagang ginawa nilang sistema na magkasing layo pero magkaiba ang fare, mababa. Yung alam mo yun, yung mababa pero mas pinababa pa pero magkaparehong fare. Hindi mo matawag ito. Basta. Kaya kung hindi ka madiskarte, no, hindi ka madiskarte sa pagbabiyahe, hindi ka mapili, talagang iiyak ka, malulugi ka talaga, master. So, dun, ang tip ko na lang dun sa mga gustong bumiyahe, gawin nyo na lang ganito. Huwag kayong kuha ng booking basta-basta. Kumuha kayo ng booking na alam nyong panalo kayo, tapos magantay kayo ng kasabay, no? Para kahit papano meron kayong pang ano sa gasolina. Sa totoo lang, si Lalamove ba may pinakamababang pinakamababang fare. Talagang bargain, sobrang bargain na dito kay Lalamove. Maraming booking mga master, di may kakailayan, napakaraming booking, pero kahit na yung mga booking niyan kunin mo lahat, hindi ka pa rin kikita ng maganda, no? Tatalunin ka pa rin sa pagod tsaka yung sa gasolina. Kaya ang best way talaga, huwag kayong magmamadali kumuha ng booking, no? Mag-antay kayo ng may magandang papasok na booking. Kagaya itong nakuha natin, parehong Marikina pero magkaiba ng shipping fee. At saka may additional, no? Yun ang maganda doon, kuha kayo ng may mga additional na fare. Marami namang booking na lalabas, wag lang kayo magmamadali. Dito sa ngayon, sa Lalamove, patibayan talaga dito ngayon mga master. Kung sino mas matibay, siya yung matitira. Kailangan talagang kailangan hindi, kumbaga babiyahe ka, kailangan kumita ka rin, hindi pwedeng bumiyahe ka lang. Kaya dun sa mga bagong mga rider dito, sa mga nakakapanood ng vlog natin, no, ina-influensya natin, kayo mga master, mag-change kayo, diskarte, palit kayo ng diskarte. Ako, ang ginagawa ko ngayon paiba-iba kung saan may magandang fare, short ride, dun tayo. Ngayon, tsaka lang tayo kumukuha ng long ride kapag maganda rin yung fare. Pero kapag hindi maganda yung fare, mga master ng long ride, tablado sa akin yun. So, kailangan nagbabago-bago ka ng game plan. Dati, puro tayo long ride kasi ang ganda mag long ride nun Imagine mo, 4 na biyahe natin, 1,000 agad. Ngayon, hindi ko na nagagawa yung mga master. Yung 4 na biyahe, 1,000. Ang hirap na. Para ka maka 1,000 sa long ride, at least mga 6 na biyahe. Ganun na ang ratio ngayon. Depende na lang kung may mga tip talaga. Pero sa long ride kasi bihira ang tip. So ayan mga master, tama yung address. I-drop off na natin. So puntahan na natin yung isa nating drop off. Dito lang din to. Malapit lang. Ilang kilometers away? 4 kilometers na lang. So let's go. Puntahan na natin. Saan kaya to? Okay. So bawal kasi dito. One way dito mga master. Right, so ayan mga master. Papunta na tayo sa ating sa ating isa pang drop off dito sa may Marikina. Napakaganda ng dito sa Marikina. Sa totoo lang, tingnan niyo naman
Walang traffic dito mga master. First stop, first to go. May disiplina yung mga ano dito, motorista. Ang tagal ko nang pabalik-balik dito sa Marikina. Dito sa area na to, no. Napakalinis mga master. Ganyan kaganda rito sa Marikina. Tapos hindi nagbubuhol-buhol ng traffic dito. Banaba. Nandito na po tayo mga master. Banaba Street. Yan. 58. 62. Hello po. Ma'am, Lalamove delivery po. Sige po, wait lang po. Oo. Sa 58 po ba to, ma'am? Yan, tama. Okay. So, na-deliver na natin yung ano dito, no? Yung parcel natin. Sobra yung binayad, pero binilik natin yung 30 pesos. Yan, so hanap tayo ng booking ulit. Pabalik ng South. Las Piñas, Bacoor, Parañaque. Yan yung target natin ngayon, dalawa. Mga master, nagkamali ako ng pick up. 292 pesos hanggang ano to, hanggang sa amin. Hanggang Las Piñas. Ang problema mga master, isa, dalawa, tatlong drop off. Buisit na yan. So, wala tayong nagawa. Ayoko naman mag-cancel. 292. Pwede na to. Pabalik. Sana makachamba pa tayo ng kasabay. Kaso lang mukhang marami to mga master. Oh. Aguy. Unilab loading dock number 6. Okay. So, puntahan na muna natin to mga master. Sana mag-casya to. Tawagan natin mga master para sigurado. Kasi baka ano to eh. Baka scam to eh. Tawagan natin para sigurado. Kausapin natin. Naku, mukhang nagkamali pa yata ng booking to. Meron na tayong pick up mga master. First time ko nakakuha ng ganito. Grabe, isa, dalawa, tatlo, isa, dalawa, apat. ₱292 mga master papuntang Las Piñas. Okay lang kasi pabalik naman tayo ng Las Piñas eh. Kaso lang, ito lang ang ano ko, no, concern. Baka hindi na tayo makakuha ng kasabay nito. Pero tingnan natin, baka sakali, makachamba tayo. Harapan pa rin natin ang ano, ng kasabay. Okay, let's go. Bahala na. Kailangan makabalik tayo ng south eh. Kasi mamaya may fishing ano tayo, session. Nagkamali na naman tayo mga master. Ayan, talaga minsan talaga nagkakamali talaga, no. Ayoko pa naman ng ganito maraming drop off. Just me. Ay, maraming drop off. Hindi pala to maraming drop off, maraming pick up pala. 3 ang pick up, 1 ang drop off. Baliktad. So, mangyayari, pick up, tapos drop off. Para tayo mag-ano mga master, mag-grocery nito. Agoy. O, sana. Ito lang mahirap dito mga master sa Marikina. Agawan yung booking dito, grabe. Ang hirap kumuha ng booking. Kaya nagkamali ako dun sa 3 pick up eh. Bad trip. Buti na lang papunta dun sa amin. Kung hindi, iyak talaga ako nito. Sabi naman, try another order na naman. No? Las Piñas, hindi ako pinasingit. Saan yung Marikina Las Piñas to? Agoy. Ang bibilis dito mga master. Meron na tayong double booking. So, papuntang Pasay ito mga master. Kaya, tirahin na natin to. Master. Parang pagkain pa itong pipikapin natin 52, 33, 37, 50. Ito na yun. 52. Aquino National High School, Pasay. Malapit sila sa... Ano ba to? Teka, meron nakalagay dito eh. Pinin ko lang, Barangay 184 eh, Yellow Bell. Oo. Yellow Bell Street.
Yellow Bell Street. Yung street, kaya pinindot ko yung pin. Pero malapit sila sa airport. Hindi ko lang alam, sir. Sir, kung Villamor. Malapit sila sa Villamor. Sige, tingnan natin. paano na lang? Okay, so let's go. Punta na tayo sa second natin. Second pick up natin mga master. Grabe, ang dami na. 23 kilometers. Alright, so dire-diretso na to mga master. Ang dami pa na. Dalawa pa ang pipick upin natin. Hello po, sir, ano po? Lalamove pick up po. Alright mga master, andito na tayo. Loading dock. O, tama-tama. So ayun mga master, first time ko talagang nakakuha ng ganitong booking. Sa tagal natin naglalamove. Ayokong kumuha ng ganitong booking, yung maraming pick up. Actually, ayoko pala ng maraming drop off. May nakakuha tayo, daming pick up naman. 3. So ayun. Napasubo na tayo mga master kasi nagmamadali ako kumuha ng booking kanina eh. Pero okay lang, at least umayon naman yung yung ruta ng second booking natin, no, doon din sa pauwi. So hindi naman masyadong hassle. Pero hindi ko na uulitin 'to mga master. Second tawag ito. Second pick up natin. So, punta na tayo sa ating third pick up. Aguy. Ito na tayo sa EDSA. Ilang ulit ako nakadaan ng EDSA. Tsaka pala ko lang para alam din ng iba. Yung ganitong booking po mga master, yung maraming pick up tsaka maraming drop off. Talo ka dito kasi plus 40 lang dito kapag every pick up and drop off. So medyo lugi ka dito mga master. Plus 40 lang ng plus 40 yan every pick up and drop off. Kaya ang baba ng natin, ang fare natin 292 pesos lang to simula sa Marikina sa tatlong pick up, isang drop off. So yan, para may idea lang yung iba. So yan mga master, kumpleto na, drop off na lang tayo. So unahin natin i-drop off itong isa. Tapos na ang ating pagpipick up. Grabe, 4 yung pick up natin mga master. Okay, so let's go. Ayan mga master, nandito na tayo sa sa Pasay. Sana tama yung drop off, no? Lalamove, naiwan na raw sa guard yung bayad 154. So, yan mga master. Kita na tayo. Hindi ko na bibilangin yung kita natin kasi hindi ko na mabilang. Basta huling natin mga master, kikita tayo dito kulang-kulang 900 pesos. So, ayan mga master. Pabalik na tayo ng Las Piñas. Last drop off na natin to, no? Grabe, na-scam tayo. Grabe. 3 parcel ang dala natin sa isang tao lang. Ganon talaga. Minsan nagkakamali tayo, no? Wala tayong magagawa. Ayoko mag-cancel So okay naman, kayang-kaya naman natin dalhin kasi maliliit lang. Yun nga lang, tatlong tatlong parcel mga master. Ang ulan, pero maaraw pa dito. Pero dito sa kabilang side, ulan na. Grabe, doon pa naman tayo papunta. Hindi mo na ako magkakapote. Aasa pa akong hindi tayo abuti ng ulan. Huwag ka munang umulan. Last drop off ko na to. Grabe, lumalamig na yung simoy ng hangin. Huwag ka munang umulan. Ayun grabe ang lakas yan mga master pag bumagsak yan. Ayun na. Grabe, para may pumapatak-patak na. May nakikita na ako sa visor ng helmet ko Magkakapote na ako. Baka maano tayo
Maulanan tayo ng malupit. Teka. Hanap tayo ng masisilungan muna. Okay! Ayan mga master! Nabuto tayo ng ulan. Ito muna, sir. Meron pa din isa. Dito. Ayan. Okay, thank you, sir. Ay, salamat po. Okay. So, ayan. Teka, hindi na naman uulan eh. Hindi na naman umuulan eh. Ayan, so tatapusin ko na muna yung vlog natin dito mga master. Hanggang dito na lang muna yung ating biyahe ngayong araw na ito kasi naka limang booking na tayo. Nakuha na natin yung goal natin, no? 5 booking. At kumita naman po tayo kulang-kulang 900 pesos. So, hindi na rin masama kahit pa paano. Okay na rin, no? So, dahil dyan, umulan na. Uwian na to mga master. Balik tayo sa susunod na biyahe. Sana yung susunod na biyahe natin maging maayos din yung biyahe natin, no? Ngayon medyo okay naman kahit na na-scam tayo nung kahit na nagkamali tayo. Pero goods pa rin kasi ang target naman talaga natin makabalik ng Las Piñas. So quality yung naging biyahe natin. Kumita tayo doon kahit pa paano mo master. Meron tayong pang kain-kain, no? So ayan lang mga master. Walang masyadong aksyon ng biyahe natin. Talagang pure biyahe lang. So syempre gusto kong pasalamat sa lahat ng sumama rito sa biyahe natin. Thank you po sa inyo lahat. At sana meron kayo natutunan sa biyahe natin o nakakuha man lang kayo ng konting content tip dun sa mga baguhang mga rider, no? Ayan, so magkita-kita po tayo ulit sa susunod na updates mga master. Same channel dito lang sa ating YouTube channel, Sulista PH. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. At thank you po. Sobrang na-appreciate ko po yung mga mga nagsasubscribe, mga nagla-like sa ating video. Yung maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin kasi napakarami nyo na. Magwa 100,000 na po tayo mga master. Thank you sa inyo lahat sa mga nanonood ng long videos, short videos natin, fishing adventure, camping adventure. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, so dahil po dyan ako po yung magpapaalam muna pansamantala at ako po yung magbabalik sa mga susunod na araw. Alright, so thank you and God bless po sa inyo lahat.